Sige, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah ay ating ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa tahara. At inshallah eventually ay matapos ang kanilang exam. Ewan ko kung kailan. Meron pala silang periodic exam. In-announce ba yun? Sa grupo? Ha? Hindi, sa grupo. Sa messenger. Okay. So, last week, naumpisahan na natin yung ika-5 no, na may kaugnayan sa tubig, na kung saan ito yung tinatawag na al-ma'ul musta'mal. Okay, al-ma' al-musta'mal. So, yung naging topic natin. Al-ma' al-musta'mal. Salam barakat. Wala nag-exam yung mga mga scholar. Sure. Al-maus al-musta'mal. Okay? Na ang ibig sabihin ng al-ma'ul musta'mal, okay? Kasi alam mo, wala akong wala akong tulog, galing kami ng sa program namin sa MWO. Kaya magulo yung buhok ko. Uy, baka ma-misunderstand nito, hindi ito buhok ha. Hindi siya wig. Hindi siya ang tawag diyan? Hindi siya wig. Ano lang siya ng Okay mga kapatid. So, yun nga, al-ma'ul musta'mal. Ano bang ibig sabihin ng al-ma'ul musta'mal? Ano yan? Ano kung sinong ustad din? Gusto-ustada niya. Akala ko pa siya pala. Bismillah. Ayos yan para sa mga kaliko. So, may bago tayong recruit. Inshallah. Andito ka na Friday? Bakit sila nag-exam ng ganitong oras? Huwag po nang kasi bira na sila mag-exam. Isa yun, lagi nag-exam. Wala naman sa mga sagot. Libre. Okay. So, tulad na nga sabi natin, na ano bang ibig sabihin ng al-ma'ul musta'mal? Okay? Na kung saan dinefine ng ating mga scholar ng al-ma'ul musta'mal, wal ma'u al-mutaqatiru min al-a'dha'i fi wudu'in aw ghuslin. Ang ibig sabihin ng al-ma'ul musta'mal, ito yung tubig na kung saan ay tumatagaktak o ano bang ang tamang term? Tumatagaktak o kaya ay nahuhulog o kaya ay bumabagsak mula sa ating mga bias o bahagi ng ating katawan na sanhi ng ating paghuhugas o paghuhudu o pagliligo. So yun ang al-ma'ul musta'mal. Hindi yung tubig na which is left over. Okay? Hindi yung tubig na ginagamit. Halimbawa, gamitin natin ito, yung natitira, yun yung ma'ul musta'mal. So hindi yun ang ibig sabihin. Okay? So yun yung al-musta'mal na tinutukoy ng mga fuqaha sa larangan ng Kitabut Tahara. At natalakay natin din yung unang bahagi nito bilang pagpapakahulugan ng al-ma'ul musta'mal at yung tubig na kung saan na musta'mal na ginagamit upang maalis ang hadath mula sa wudu at saka sa gusul. At ang hukom nito ay natalakay na din natin. Alhamdulillah. Assalamu barakatuh. So bilang di ba sa Sultan, tapos na natalakay yung kauna? O hindi ka lang nakikinig nung last week? Nakikinig ba? Di ba? Okay. Now, dadako tayo nga sa pangalawang bahagi ng al-ma'ul musta'mal, na kung saan ito yung tinatawag na al-ma'ul musta'mal fi taharatin mustahabbah. Okay, ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? So, meron sa inyong notes, no? Number 2, water used for a mustahab act of purification.
Okay? Ibig sabihin, ang tubig na musta'mal, literally ito yung used water o gamit na tubig para sa mustahab na gawain ng paglilinis. Now, ano ba ang ibig sabihin ng mga mustahab acts of purification? Magbigay tayo ng halimbawa. Ano ba yung mga halimbawa na itinuturing na mustahab? Pag sinabing mustahab, ito yung kaaya-aya, ito yung desirable, no, desirable act of purification. Okay, hindi siya wajib, hindi siya tinatawag na fard, bagkus ito ay mustahab or sunnah. Nangangahulugan, mga gawain na sunnah lamang ang pagwudu. Yung pag ginawa mo ito, pag nagwudu ka, ang hukom ng wudu na yun ay sunnah lamang, hindi siya wajib. Kasi ano ba yung mga gawain na obligado yung pagwudu? Gaya ng sala, di ba? Gaya ng tawaf, batay sa pinakamalamang na opinion, no? Yung tawaf. Gaya ng sabihin natin ng, of course, pagbabasa ng Quran, khilaf din yan. Pero darajih, ang pinakamabigat na pananaw ay kailangan magwudu. Okay, batay sa rajih na pananaw. You know? Gayon din ang ano pang gawain na kinakailangan mo magwudu. Obligado magwudu. Ano pa? Ano ma? Bukod sa sala, ano pa? Wala? Walang tawaf, tapos pakikipagtali, kailangan magwudu? Wajib ang pagwudu? Ha? Ha? Pagkakasal. Wajib ang wudu. Okay? Ano yung mga gawain na obligado ang wudu? Bukod sa nabanggit natin. Sala, tawaf, ano pa? Actually, hindi pagbabasa ng paghawak ng mushaf. Iba yung hukom sa pagbabasa ng Quran sa paghawak ng mushaf. Ano? Ano pa? Wala na? Wajib ang wudu? Wajib ang wudu? Ano pa? Alay sabi wajib. Okay? Malinaw? Ano pa? Ano pa yung mga wajib na sabihin natin ng ng tawaf? Ako din wala akong maisip yun din. Yun din naisip yun darating siya. Hindi. Tawaf nga yun. Pag sinabing tawaf, lahat yun ang klase ng tawaf. Kailangan ay... Ha? Parang ngayon lang, wala na akong ibang naisip. Yun lang. Okay? Baka... wala akong maalala. Yun lang muna. You know? Okay, now, let's talk about the mustahab act of worship. Ito naman gawain na kung saan ay mustahab ang pagwudu. Marami. Okay, tulad ng sa'i. Di ba pag nag-tawaf na ng tawaf ka, magsasai ka. So yung pagsasai ay hindi wajib ang pagwudu, bagkus mustahab. Okay, na panatilihin ang wudu mo. Ano pa? Okay? Pagtulog, yes, bago matulog, mustahab ang pagwudu. Okay, yung pag-dhikir, bago mag-dhikir, bago magbasa ng Quran, hindi hinahawakan ng mushaf. Okay, mustahab ang tinatawag na pag-wudu. Bago yung pakikipagtalik or ulitin yung pakikipagtalik or renewal of sexual intercourse. Batay sa hadith ng Prophet Sallam. Okay, ano pa? Tapos makipagtalik. Okay, para, yan, mga sabihin natin mustahab ang wudu. Ano pa? Sunnah na sala. Anong sunnah na sala? Sunnah na sala ay wasun na rin yung pag-wudu? Ha? Sunnah. Yung sala ng duha. Salatul duha? Sunnah ang pag-wudu? Magsasala ka na salatul duha. Sunnah ang pag-wudu? Bakit di ako wudu? Magsasala ka? Ha? Magsasala ka na salatul duha. Di ako wudu. Ang tanong ko ngayon, sunnah ang pag-wudu? Wajib ang pag-wudu? Wajib nga yun. Oh, bakit? Mustahab yung pinag-usapan natin dito. Bakit napunta ka sa tanatawag na sala? Lahat ng sala, tandaan natin, wajib ang pag-wudu. Regardless of rules of sala. Either wajib na sala or sunnah na sala. You know? Wajib pa rin, tinatawag na wudu. Hindi ibig sabihin na sunnah yung wudu o sala, sunnah rin yung pag-wudu. Hindi yan, mga kapatid, ha? Huwag magmikos-mikos yung ating kaalaman. You know? Okay. Ha? Oo, katalabal. Actually, sa lahat ng pagkakataon, sunnah ang pag-wudu. Bilang pangalaga sa tinatawag na ng isang mananampalataya. La yuhafidul wudu illa al-mu'min. Sa Sallam, walang sino man nangangalaga sa wudu sa lahat ng pagkakataon, maliban lamang sa mananampalataya. Okay?
So now, dito, pag-usapan natin dito yung al-ma'ul musta'mal, no? Fi mustahab, no? Fi tinatawag na fi taharatin mustahabba. At ano bang ibig sabihin ng mustahabba? Now, ano bang ibig sabihin ng mustahabba sa Sharia? So we have a word mustahab. Mustahabba. Okay. Now, lexically, al-mustahab ibig sabihin ay desirable, kanais-nais, kaaya-aya, kahali-halina, no? Yun ang ibig sabihin ng al-mustahabba. But Islamically speaking, ang mustahabba isa sa mga 5 Islamicong legal na paghahatol o pagpapasya. Isa sa 5 basic na foundation ng pagpapasya at paghahatol. At nangangahulugan ito na ang pinag-uusapan na hindi kinakailangan, ngunit ito ay kapaki-pakinabang kung gagawin. Kaya naman, ito ay legal na inirekomenda. Yan ang mustahab. Ibig sabihin, mula sa 5 mga paghahatol. Una, yung haram. Okay? Pangalawa, yun yung wajib. Okay? Pangatlo, ito yung tinatawag na makruh. Pang-apat, mandub, then mustahab. Okay? Either ika nga, ano man, yung mahalaga mula sa tinatawag na 5. Kasi ang wajib at saka fard, may mga nagsabi na separate sila. May mga nagsabi na isa lang ang kahulugan ng fard at saka wajib. Doon sa mga nagsabi na different, especially mga Hanafiya, ay ang fard sa kanila ay akid min al-wajib. Ibig sabihin, mas matimbang at mas mabigat ang fard kaysa wajib. Okay, doon sa sinumang madhab o mga ulama na hinihiwalay nila ang fard at saka wajib. Okay, kaya ang sa kanila, pagdating sa pagdarasal, fard yan, hindi wajib sa kanila. Pero sa mga majority mga ulama, fard o wajib, parehas lang yan. Okay, parehas lang yan. You know? So yun yung mga kapatid. Then of course, yun nga, ito, kabilang sa 5 pamamaraan ng paghahatol, yung mustahab. Ibig sabihin, kapag ito ay ginawa mo, ay may gantimpala ka. You know? Ay pangkalahatan papasok sa sunnah. You know? Na which is kasalungat ng wajib. You know? At kapag hindi mo naman ginawa, ay wala ka rin pagkakasala. You know? Kaya optional, is an optional ika nga. Pero kapag ginawa mo ay labis na ito ay inirekomenda at magkakaroon ka ng gantimpala. Now, ito yung tinatawag na sabihin natin ay mustahib na gawain mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, regarding sa usapin na water used for a mustahab act of purification, ang mustahab para sa ang ma'ul mustamal para sa mustahab na gawain ng pagsamba tulad ng pagpapanibago ng wudu ay tahur. So paano ba natin ibigay ng senaryo ito? Halimbawa, okay, maliligo ka. Tapos shower or sabihin natin rain falling from the sky, naligo ka, tapos naglagay ka ng timba. Doon sa loob ng timba ay syempre doon ka magbuhos, no? So mayroong timba halimbawa. Okay, so let's assume na ito ay timba. So yan ay timba, ganito. Timba, no? Tapos mag-shower ka man, umulan man o sa pamamagitan ng shower, moderno pamaraan. Tapos siyempre yung mga tumatagaktak sa katawan mo, yun yung tubig na tumatagaktak sa katawan mo na kung saan ay sasalukin bang sa Tagalog? Sasaurin no ng yung timba, yung tubig doon na sinasaod ng yung timba mula sa yung katawan, yun yung ma'ul mustamal. You know? So ang tanong, for renewal the wudu, gagamitin mo yon. Diba? Gagamitin mo siya. So ano ba yung hukom nun sa tubig na yun? Ang tawag siyang ma'ul mustamal. Na hindi yung tulad ng sinasabi ko, halimbawa, magbigay ka halimbawa, tulad ng sabi ko last week. Halimbawa, mayroon siyang tinatawag na mayroon kang timba o yung dalu, ibig sabihin yung sa amin yung caltix ba? Hindi yung ano lang, tabo, okay? May tubig doon sa tabo. Sinasalok mo yon. Okay, yung natitira doon sa tabo, hindi yung ma'ul mustamal, ha? Kundi yung ma'ul mustamal, yung kinuha mo na sa kamay mo at tumatagaktak mula sa bahagi ng iyong katawan, yung ma'ul mustamal. You know? Now, yun nga, back to business. So, ano bang tubig doon? Yung tubig na ma'ul mustamal, gagamitin mo siya for renewal your wudu. Okay?
magwudu ka ulit na gamit yung ma'ul mustamal. You know? So ano bang hukom doon, mga kapatid? Ang hukom doon, walang duda, ito ay tahur. You know? So ibig sabihin, the rulings is tahur. So the rulings or yung hatol is tahur. Now, pag sinabing tahur sa majority sa mga ulama, dalisay siya at this time, dalisay itself, then mutatahir din siya sa ligayri. Okay, pag sinabing tahur, sa majority sa mga ulama, ito ay tahir binafsihi at mutatahir ligayri. Okay. Sabihin, malinis siya sa kanyang sarili nito, at the same time, nagpapadalisay din siya sa iba. Pagtahur ang ginamit na word. Sinasaklawan niya ang dalawa, ang tahir at saka mutatahir. Nangangahulugan, yung tubig na ito, no, use water for a mustahab acts of purification. Of course, ang act of purification, kabilang doon sa mustahab act of purification, yung renewal ng wudu. Ano yun? Renewal ng wudu, para sa alin? Para sa ibang bagay, bukod sa salah, bukod sa tawaf. You know, kasi wajib naman yun. Halimbawa, nautot ka ngayon, gusto mo lang i-renew yung wudu mo. Diba? Or sabihin natin, okay, nagdidikir ngayon, bismillah, astagfirullah, bigla kang nautot. So ayaw mo magdikir na wala kang wudu, so mag-wudu ka ulit. Yun yung renewal ng wudu. Okay, sa mga bagay na acts, may ilalim ng acts of, mustahab acts of purification. Okay? For example, dito, So, sa ganung bagay, halimbawa, sabi natin, nagwudu ka, tapos siyempre, hindi ayaw masayang yung tubig kasi nga nagtitipid ka sa tubig, kasi mahal ang bayaran, ano man. Wala kang, hindi mayabong sa tinatawag na tubig. So, ang gagawin mo, para tipid, magwudu ka, so, para hindi masayang, yung mga tumatagak-tak ay, nalagyan mo ngayon ng balde, para doon pumapatak. Tapos, nagdikir ka, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, 100 times, more than 100 times. After that, nautot ka. So, gusto mong i-renew. Gagamitin mo ulit yun. Diba yun? Nagis niyo po? Yun yung usapin dito. So, yun. So, sa rulings na ito, okay, sa hatol A, tahir, malinis yun. Okay? Malinis sa kanyang sarili at malinis, nagpapalinis sa ibang bagay. Ibig sabihin, pwede mong gamitin yun for renewal your wudu. Okay? Pwede mo siyang tinatawag na gamitin. But of course, tulad na sinabi natin last week, provided na yung bago ka magwudu, kailangan wala muna yung mga bakterya na magkukos ng mga bacteria at germs. Kung nakaligo ka na yan, malinis ang katawan. Yes. O tapos, malinis ang katawan mo. okay. Tapos, nag-abdas ka. Okay. Pagkatapos mo mag-abdas, nakautog ka. Pwede mo ngayon mag-abdas ulit. Yes, pwede yun. Pero ang tinutukoy natin dito is yung gagamitin mong tubig, yung ma'ul musta'mal. Alam mo yon, yung ma'ul musta'mal. Nagits mo yung ma'ul musta'mal? Nagamit, no? O nagamit na. Ibig sabihin, yung sinaog na tubig galing sa pagwudu mo. You know? Pag ginamit mo, pwede ka magsala. Yes. Kaya nga tahor eh. Sinabing tahor, ibig sabihin, pure din at acceptable din yung ginagawang pagsamba. May na? So, nagets nyo ba itong masala na ito? Nagets nyo? Sige nga, ikaw nga, Abdullah, larawan mo kung nagets mo. Sige nga. Anong naintindihan mo sa masala na ito? Sige. Aywa? Ito yung tubig na mahuhudo tayo na Halimbawa. Kunti tubig o hindi masyado sa patang tubig. Sasahod natin yung pinaghudo natin. Yung nasawa na hudo sa balde o bait siya ng hanin natin, yun ay pwede pang gamitin sa susunod na paghuhudo yung pag-gawa natin. Tawag ng utod ka. Yun ang tawag na amal na Al-ma'ul musta'mal. Matalino kang bata. Padal. O sige. Tanong kasi, maganda yan. At least para masanay kayo. Sige, go ahead. Sige na. Para anong tanong mo? Applicable ba yun sa sa pag-renew ng wudu para sa sala?
Not pwede siya. Kasi sa spiritual. Ha? Sa sala, tsaka sa ibang gawain na pag-iibada. Pwede. Pwede. Kasi tahol siya. Yun. Okay. Kasi ang maganda yung punto, alam mo yung punto niya, kasi ang topic natin dito is which is act o mustahab act of worship. Okay? Ibig sabihin na kataharatin mustahab ba? Ibig sabihin, yung gawain na which is yung bination niya is yung salah, which is fard. Okay? Ibig sabihin na ito natawag na fard na pagdarasal. Okay? Kasi, regardless of, kasi pag sinabing tinatawag na sa pagdasabing salah, ano man ito, wajib man o sunna na pagdarasal, wajib talaga ang pagwudu. Oh. So, tunoto mo, which is, yung kanyang example, kharij anil mas'ala, hindi part ng issue na ito. Kasi ang issue na ito, pinag-uusapan natin dito, ay mustahab act of purification. Okay? Ibig sabihin, yun yung mga sunna na gawa, sunna na ang gawain na ito, sunna ang wudu. Sunna ang tinatawag na wudu. Tulad ng example mo is renewal ng wudu, walang problema. Pero sa usapin ng sala, kahit pa i-renew mo yung wudu mo, wajib pa rin yung tahara mo, yung wudu mo, kasi nga sala, nakakibat doon sa sala. Nagets mo? So, madaling sabihin yung ating gamitin. Now, dito nagkaroon ng khilaf. Kasi dito, ang masala na ito, walang duda, ito ay under ng mustahab act of purification. So sabi natin kanina, ano ba yung mga mustahab act of purification? Ano ba yung gawain? Ano ba yung gawain pagsamba na sunna ang tinatawag na wudu? Yun na, bago matulog, bago mag-zikir, bago magbasa ng Quran. Okay, ano pa? Yung renewal ng wudu every now and then, kapag na-break ito. So yun ang tinatawag na act, no? Which is mustahab act of purification. Pero sa sala, anumang klase ng sala, pag ang usapin ng sala, tapos may super, wajib ang wudu dun. Either ang sala ay wajib or sunna. Naintindihan mo? Pag nagsala ka ng tahiyatul masjid, di ka pwede magsala na wala kang wudu. Although yung sala mo na yun ay sunna. Naintindihan mo baga? Kasi pag hindi mo ma-explain mabuti yan, malilito ka talaga. You know? Ustad, clear ustad, na pag ginamit mo yung sabihin na al-Mustafa, di yung pili ka magsalafat. Dito nagkaroon ng khilaf. May mga nagsabi na pwede, may mga nagsabi na tinatawag na, sabi natin hindi pwede. Now, ano yan dito? Now, dito, pag-usapan naman natin dito yung tinatawag na gamit na tubig, almal mustahab para sa mustahab, na gawain ng paglilinis. Now, yun nga, ang al-mustamal para sa mustahab na gawain ng pagsamba, tulad ng pagpapanibago ng wudu, ay tahur. Sabihin, dalisay sa sarili ito at nakapagdadalisay sa ibang bagay. So, ito ang posisyon ng karamihan mula sa mga Malikiya. No? Mula sa tinatawag na Malikiya, this is the position of majority. Malikiya, the more accurate opinion among the Shafi'iyya, Hanbali, Zahiriyya, and Zufar from Hanafiya. Ibig sabihin, ito ay opinion, mga kapatid, no? Ng karamihan sa mga majority sa mga ulama. Mula sa mga Malikiya, which is yan, Malikiya. Then of course, at ito rin yung tumpak na opinion ng mga Shafi'iyya. Okay? Shafi'iyya. Hanabila. Okay? Sa mga Hanabila at saka Zahiriyya. Ayun? At pananaw ni Zufar mula sa Hanafiya. So, ang mga Hanafiya scholars, hindi sila nagkakasundo sa bagay na ito. Maliban lamang sa tinatawag na Talagang applicable talaga siya. Majority. Yes, majority. Okay? Sa mga Hanafiya, nagkaroon ng khilaf. Ang sumang-ayon lamang sa majority, walang iba kundi si Zufar. Isa sa mga scholar ng madhab ng Hanafiya. You know? Si Zufar. Ano po, check yung khilaf. Khilaf, ang ibig sabihin ng khilaf ay hindi pagkakasundo-sundo. Ano po yung hindi khilaf sa masala? Naging khilaf sa masala na yan, ano bang sababul khilaf? Anong dahilan? Kung bakit sila sabihin natin ay nagkaroon ng different opinions sa issue na yan, mga kapatid. Diba? Kasi unang-una ay walang pinangahawakang patunay na pwedeng gamitin yon directly. I mean, there is no explicit
proof na magtutukoy na pwedeng gamitin ng ma'ul musta'mal sa pagwuwudu. Sa pagwuwudu sa tinatawag na specific na gawain ng pagsamba. Okay, wala siyang bagkus yung karamihan ng mga proof ay pangkalahatang pruweba. Okay, pangkalahatang tinatawag na katibayan na nagpapatunay sa pagiging malinis ng tubig. Kasi basically, the origin of rulings of ng tubig is pure unless it is proven that it is impure. Di ba? So mananatiling ang hatol ng tubig ay malinis hanggat walang matibay na batayan na ito ay hindi malinis. So yun ang pinanghawakan na majority sa mga ulama. Okay? Then, ibig sabihin, doon, ijtihadi, nagkaroon ng ijtihad dito. Sa mga ibang mga Hanafiya scholar, sabi niya, hindi para sa amin yan kasi ginamit na yan eh. Bakit mo pagagamitin? Parang ganun ba? Okay? Na kung saan naman punto nila yon, opinion nila yon. Of course, they are, kumbaga, entitled kung ano yung kanilang naging opinion. You know? But ang kinuha natin dito ay majority sa mga scholar, mga kapatid sa panampalatayang Islam. You know? Okay, so ano ba ang nagiging batayan ng ng karamihan sa mga ulama kung bakit ito tahur? Kung bakit ito kino-consider na dalisay at nagpapadalisay sa iba? Ito ay sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang pangkalahatang katibayan ng kadalisayan ng tubig. So tandaan natin sa Sharia, we have a general, okay? Meron tayong tinatawag na dalilul am, at saka versus dalil khas. Sabihin general proof. And meron tayong tinatawag na particular proof. Pag hindi mo naintindihan ito, maaaring malilito ka sa mga batayan. Maaaring sa tingin mo, nagkasangga yung dalawang pruweba. At sasabihin mo, mali yung isa, tama yung isa. Tandaan natin, walang contradiction sa tama. Walang contradiction sa tinatawag na authentic, wala. Yung mayroong contradiction yung pag-iisip at pangunawa ng tao. Okay? Tandaan natin yan. Pag sinabing tama, hindi pwede magkaroon ng contradiction. Kaya nga Islam, there is no contradiction in Islam kasi tamang Islam. You know? Doon din sa proof. Walang contradiction sa proof. May nagkaroon lamang ng issue ng contradiction dahil sa pangunawa ng tao. Kaya yun lamang ang abot ng kanyang pangunawa. Kaya nagkaroon ng contradiction. Pero, kung ang magkabanggaan yung dalil khas sa kaam, paano mangyari yun? Pag halimbawa, merong general proof dito at merong particular proof or specific proof sa isang issue. Tapos parang sa tingin mo nagkabanggaan, nagkasalungat yung particular at saka general proof. Sa prinsipyo ng Sharia, okay, yuqaddam al-khas anil am. Tandaan natin, lagi mong kukunin yung khas against the general proof. O, ibig sabihin, lagi mong tinatawag na kukunin, isasaalang-alang ang particular na proof, okay, kaysa doon sa general proof. You know? Yan mo ang tinatawag na tatandaan. Pero kung walang particular proof, manatiling proof ang general proof. Manatiling katibayan ang panggalahatang katibayan. Now, tulad nito, sa usapin na ito, ang pangkalahatang pruweba na ito'y dalisay dahil sa pangkalahatang pruweba ng pagiging dalisay ng tubig. Diba? Kasi yun ang prinsipyo ng Sharia. O kasi yung basic rulings, ng tubig ay malinis. Kahit anong tubig malinis. Anong dalil mo na ito ay sabihin natin marumi? Magbigay ka ng dalil. Now, anong dalil? Sabi, ikaw naman, anong dalil mo na yun ay malinis? Yun ang dalil ko. Dahil ang original na hukom ng tubig ay malinis. Diba? Layo na. Kung gusto mo ng hadith, meron din bilang pangkalahatan. Diba? Inalma, layo na Diyos siya. O yan ay pangkalahatang proof. Tunay na ang tubig ay walang anumang paparumi rito. Hindi pwede maging marumi ang tubig. Bilang pangkalahatan. Naging marumi kapag nabago yung tatlong awsaf, yung katangian, yung tinatawag na ta'am, yung panlasa, yung pangamoy, at saka yung kulay. You know? So yun yun. So yun yung panginanghawakan ng mga scholar na ito sa issue, sa masala sa usapin na ito. Nanatili sila sa pangkalahatang katibayan sa pagiging dalisay ng tubig. At hindi ito naalis sa prinsipyong ito maliban kung mayroong wastong patunay. Mayroong tumpak na batayan. Kaya yung mga Hanafiya ay kumbaga ay rejected yung kanilang tinatawag na pagsalungat sa majority of the scholars. Pangalawa, na dahilan mga kapatid ang ijma.
Kaya nga, since na disregard yung isa sa mga opinion ng ibang mga Hanafiya, kaya tinawag itong tinatawag na ijma, which is a consensus, no? Consensus ng mga scholar ay ang natitirang basa, sa mga paa ng taong nagsagawa ng wudu o gusol at kung ano ang tumutulo mula rito sa kanilang mga damit, ay tayo ay dalisay na nagpapatunay na ito ay katibayan ng kadalisayan ng ma'al musta'mal. Ibig sabihin, syempre, nanggaling sa ano ba yung katawan mo, yung limbs mo? Saan ba galing yung ma'al musta'mal? Di ba galing sa limbs? Kasi hindi matatawag na ma'al musta'mal sa larangan ng tahara kung hindi nanggaling sa bias galing sa katawan mo. You know? So, yung damit mo, yung katawan mo, walang duda na sinusuot mo yung damit mo at saka yung katawan mo, lahat ito malinis. So, paano masabing marumi yun? Yung tumatagaktak doon sa tinatawag na tubig mula rito ay marumi. So, anong patunay mo na marumi? So, kasi kung marumi yan, marumi ka rin. So, kung marumi ka ba? Di ba? Ang mananampalataya ba ay nagiging marumi? O may bahid ka ng karumihan. Okay? So, basically, malinis ang tao. Malinis yung tinatawag na balat ng tao. Malinis ka, kumbaga. Malinis yung sinusuot mo. Not unless kapag merong najis, merong najasa na nakadampi doon, tapos inugasan mo, tapos sinasalok mo yung paghuhugas, doon another issue na pag-usapan natin later, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na kung saan ito ay nagpapatunay na ito ay katibayan ng kadalisayan ng ma'al musta'mal. Kung ito nga ay dalisay, kung gayon, walang kahulugan ang pagbabawal ng paghuhugas sa pamamagitan nito ng walang patunay. Okay? Nang walang tinatawag na patunay. Kasi ano pala si Ustaz? Baka ma-misinterpret mo yung ma'al musta'mal. Ano bang ibig sabihin ng ma'al musta'mal? Yun yung pinanghugas sa paghuhugas. Pinanghugas? Nasahog. Nasahog? Iba naman yun. Nasalo. Kumbaga, galing doon sa pinanghugas mo. Galing doon sa mga bias o mga bahagi ng katawan na tumatagaktak at tumapatak. Nasanhin ng yung paghuhugas o pagliligo. You know? So, pagmulo at paglusod, no? Kasama ang lusod. Yes, kasama yung gusol. So dito, now, we're talking about kapag ito ay mustahab na gawain. What if kapag wajib ang pinag-usapan dito? Wajib ang, sabihin natin, yung tahara. Okay? Di ba, kapag yung pwede daw i-abdas, basta pwede mo daw inumin, kaya mo na inumin, pwede daw i-abdas yun. So yung hindi mo kayang inumin, hindi pwede pag-abdas? Kailangan mo i-check mo yung narinig mo. So ibig sabihin pala, hindi mo kayang inumin, hindi pwede pag-abdas. I-check mo yung tinatawag na narinig mo. Kasi kung gano'n ang prinsipyo, paano yung dagat? Hindi ka pwede maguno ng dagat kasi hindi mo pwedeng inumin? Pwede rin inumin pag talagang wala ng... Survival ba? Kahit nga ihi, pwedeng inumin kung survival. Okay? Pero sa wudu naman, hindi ka naman pwede magulo ng ihi mo dahil survival. Magtayamon ka. Gano'n lang naman yun. So, hindi mo pwedeng ikiyas yun. You know? So, you cannot use a kiyas sa ganung paraan. You know? So, hindi po. Ulitin po natin. Hindi ibig sabihin na hindi mo kayang inumin na hindi mo pwedeng gamitin sa wudu. Okay? O abdas. Anyway, wudu kasi sa Maranao. Ano yun eh? Hindi. Ay, wudu akin na sa CR man. Oo. Di ba? Mag-CR ka, wudu. Di ba sa Maranao? So, abdas ang noon, ika nga sa ano. Pag wudu kasi, pag ginamit mo sa Maranao, hindi alam mo yung ay sa CR yun. Anyway, so yun yung So, any question? Bukod doon, at least na site mo yun. May ikaw kapatid, may tanong ka? Subukan mo. Okay? Baka naman may tanong ka lang, nahiya ka lang magtanong. Wala naman. Now, regarding doon sa tinatawag na acts of worship na kung saan wajib ang tahara, wajib ang tinatawag na tahara, gaya ng pagdarasal, na gamitin mong ma'al musta'mal, ikaw, Rashi, wala rin problema. Kasi ito ay malinis pa rin. You know? Although ito ay tinatawag na khilaf ng mga scholar. Now, 5.3 mga kapatid, dadako tayo sa pangatlo. Yes. Doon sa dalilul khas at sa dalilul am. Aywa? Patungkol dun sa tubig yung ilmaho dahil sa O yan ay, dalil am. dalilul am. Yung, Yes. yung isang dalil na yung patungkol sa kilatay. Okay, ang kilatayin, ito ay ano lamang mga kapatid. Okay?
kilatain, yun ang tinatawag na sabihin na kasi pwede ang khas na dalil, pwede maging khasul am. Isa particular sa parang sasabi na general particular, parang ganun. Okay? Particular siya sa ibang bagay, pero pangkalahatan siya sa ibang bagay. Now, regardless sa tinatawag na kilatain, ang kilatain ay pinaliwan ng Sheikh Uthaymeen rahimahullah kung bakit ito, kahit si Sheikh Ibn Rajab, kung bakit i-mention lamang yung word na which is kilatain, kasi nga, ay hindi ibig sabihin na hindi umabot sa kilatain ay magiging marumi yung tubig. Okay? Hindi ibig sabihin, kasi ang kilatain may 370 galon ba o ano ba? Hindi ko alam yung measurement. Uy, napakalami nun. 250 liters. Ibig sabihin ba, pag hindi aabot ng 250 liters, depende sa madhab kasi may mga madhab na nag-measure na higit pa doon or less pa doon. So, what if kapag yun ang measurement, kumbaga sa isang madhab, ibig sabihin ba na hindi umabot ang kilatain ay magiging najis ng tubig? Hindi pwede yun. Hindi ibig sabihin nun. Okay? Halimbawa, kahit na ito, tapos nahaluan ng najis, kapag hindi na bago yung awsaf, manatiling tahir yun. Manin tinatawag na sabihin natin tahir. Pero the best, kaya ito, sinabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, binanggit lamang yung kilatain to aware, para maging maingat yung isang mananampalataya. Na kapag nahaluan ng dumi na hindi umabot sa kilatain, o especially yung mga maliliit lamang o kukunting tubig, mas may naibuhos na lamang yun kaysa gamitin sa tinatawag na paghuhugas. Kasi hindi mo alam yung magiging bacteria or microbe na dala nito. At meron silang patunay sa bagay na yan, nakatulad ng nakalasa sa hadith ni Propeta Muhammad sallam patungkol doon sa tubig na dinalaan ng aso. Okay? At tinuturo sa salam na ito ay ibuhos. Malinaw? Kasi hindi mo alam yung bacteria na dala ng aso. No? So yun, ibuhos yaon. So yun yung andun. But it doesn't mean, yun nga. Pero kung marami-rami pa naman, kahit pa hindi umabot sa tinatawag na kilatain, ay tunay na manatili itong malinis kahit pa hindi malinis hanggat hindi nagbago yung kanyang usap. Okay. Pangatlo mga kapatid, grabe naman ang exam nila. Ano ba yan pang ano? Maghapon yung exam nila? Wow. What to use for cooling? In general cleanliness. Okay. Ano tayo? Usapin ng al-ma'ul musta'mal fi tabarrudi wan nadhafa. Okay? Ang ibig sabihin nito, which is ikatlong bahagi mga kapatid ng ma'ul musta'mal, ito yung used water or gamit na tubig, no? Para sa pagpapalamig at pangkalahatang kalinisan. Para sa pagpapalamig at pangkalahatang kalinisan. Ano bang ibig sabihin ng tabarrud? Pagpapalamig, gusto mong palamig. Gamitin mo yung used water. Di ba? Or kaya gusto mong maglinis sa ibang bagay, gamitin mo yung used water. Okay, halimbawa, maglinis ka ng, sabihin natin, alam mo yun, ng patio, maglinis ka ng, maghugas ka ng mukha mo, hindi nagugudo, yung hugas lang ng mukha. O kaya meron ka ngayon, linis ng sapatos, o ano pa, basta pangkalahatang paglilinis, gamit ang used water. Okay? Ito ba ay sang-ayon sa batas ng Sharia? Ito ba ay malinis o marumi mga kapatid? So, ang hukom nito ay walang duda, ito ay tahur. Okay, pag sinabing tahur, ulit natin, the rulings sa tinatawag na masala na ito, walang duda, ito ay tahur. Of course, pag sinabing tahur, ito ay tahir at saka mutatanghir. You know? Tahur pa rin ito. Pure. Okay, and
It purifies, ika nga, for others. So yun, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Then, water used for cooling in general cleanliness is purifying. This is the position of the majority, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbali, Zahiriya, and this is the position of held by Zufar and Muhammad ibn al-Hasan among the Hanafis. Okay? So, ibig sabihin, ang gamit na tubig para sa pagpapalamig at pangkalahatang kalinisan. So, ang tubig na musta'mal para sa pagpapalamig at pangkalahatang kalinisan ay tahur. At ito ang posisyon ng karamihan sa mga Malikiya, Shafi'iyya, then of course ay Hanabila, Zahiriya, okay? At ito ang posisyon na hawak na Zufar, kanyang kanina, at saka yung kanyang kasamahan mula sa mga Hanafiya ay walang duda si Muhammad ibn al-Hasan sa hanin ng mga Hanafiya. You know? Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan. You know? Chef, ano ba yung sige nyo na ginamit sa pagbuhuli, yung paglinis, o yung ginamit sa ano, sa negosyo? Okay, pag sinabing used, ito, ang maul mustamal, ito ay galing sa wudu at galing sa gusul. Alam mo, magwudu ka. Tapos, yung mga tumatagaktak doon ng tubig na galing sa ginamit mo sa pangwudu, okay, nandun sa balde, anong tawag siya? Sinasahog mo yun ng maul mustamal. Ganun din, similarly, ganun pag naligo ka. Okay, tulad sa kanina, naligo ka, nag-ano ka, shower ka, naglagay ka ng balde, doon ka sa, siyempre, lilisin mo muna yung ano mo, yung parang hindi maging marumi mga alikabok. So, maglinis ka muna. Huwag ka naman magsapatos habang nandun. Magyapak ka. Okay, tapos, okay, naglinis mo na yung ano mo, yung kung may mga baka sa palagay mo na may marumi, so alisin mo yon. Then, pupunta ka ngayon doon sa loob mismo ng balde. Tapos, open mo yung shower. Palanggana. O, palanggana. Balde talaga. Patay yung balde na. Palanggana na lang, no? Tapos, open mo yung shower. Okay? So, yun anumang tubig na nandoon sa tinatawag na palanggana, yun yung maul mustamal. Tapos ngayon, sa issue na ito, gagamitin mo yun para sa pagpapalamig o either sa paglilis bilang pangkalahatan. So, nagets mo na. Okay. So, yun. Talagay ko yan sa nangyayari yan. Noong mga panahon. Yes. Kaya nga't may... Discuss pa ang Ang totoo yan. At sa panahon na yun, you cannot say that kasi may mga bansa na kung salat sa tinatawag na tubig. Bansang Africa, halos dilaan nila yung lupa para mamuminom sila ng tubig. O sa Palestine din, mga panahon nowadays, di ba? Subhanallah. Di ba? Sa atin siguro, dahil natin mararanasan niya at di natin maramdaman niya kasi nga napaka-abundant ng tubig sa panahon, alhamdulillah. Di ba? Pero kung gusto mong subukan yun, why not? Gusto mong subukan, at least alam natin, di ba? Yun ang punto doon. Di ba? Pati kapag nangyari sa iyo balang araw. What if itinanong sa iyo balang araw? Kasi nga, ito ay fiqh. Ang fiqh ay napakalawak. Di ba? So, hindi ibig sabihin na hindi mo ma-experience o hindi mo naranasan na hindi mo napag-aaralan. You know? Kaya nga't napaka-broad. At saka detalyado ang fiqh, mga kapatid. Napaka-detalyado. So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ano yung hatol dito? Walang duda. Ang tubig na mustamal para sa pagpapalamig at pangkalahatang kalinisan ay tahur. So, yun ang Malikiya. Dagdag pa dito si Muhammad ibn al-Hasan mula sa hanin ng Hanafiya. At bagkus, mayroong naulat na ito ay ijma'. Ito ay tinatawag na consensus ng mga scholar. Ang tungkol sa usapin na ito, dahil nga sa ito ay natiling dalisay. Sabi, kung pwede kang gumamit sa tinatawag na renewal ng wudu, paano pa kayo sa ibang bagay? Paano pa kayo sa pagpapalamig? Paano pa kayo sa pangkalahatang kalinisan? You know? Walang duda ay pwede rin. Kaya sinabi ni Shamsuddin ibn Qudama rahimahullah, wala kaming alam sa anumang hindi pagkakasundo o khilaf tungkol sa musta'mal para sa pagpapalamig at paglilinis dahil ito ay manatiling ganap na dalisay. You know? Okay, yun yung ano dyan. So, sabi nung kung dito ay tinatawag na tahur. So, any question? Grabe nung napaka-detalyado ng ano mo. Pati ba yung pag-uusapan? Subhanallah. Okay, ano pa? Ano pang gusto nyo itanong dito? Wala na? Now, let's talk about pang-apat. Meron kang tanong? Okay? Nasaan yung attendance natin?
Saan si ano? Kuha ka nga ng ano, bro. Pang-apat, mga kapatid. Water used for dipping one's hand in after waking. Okay? Okay. Sa Arabic, mga kapatid, ito yung tinatawag na al-ma'ul mustamal bi ghamsi yadil qa'im min an-nawm. Ang ibig sabihin, ito yung gamit na tubig o al-ma'ul mustamal para sa paglubog ng kamay pagkatapos magising. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Anong pagkakaintindi ninyo? Ito yung paglubog ng kamay, okay, pagkatapos magising. Ha? We're talking about the ma'ul mustamal, ha? Anong ibig sabihin nun? Sige nga, paano? Ilarawan mo nga. I mean, لا نتكلم عن الحكم التصوير يعني الصورة المسألة. Okay, paano? Ilarawan, illustrate mo paano? Ano? Al-ma'ul mustamal fi ghamsi yad al-qa'im min an-nawm. Ibig sabihin, yung used water, yung ma'ul mustamal, na kung saan isasalukin mo, okay, yun nga, dipping one's hand, galing ka sa pagtulog. Pagkatapos ay, paggising mo, isasaluk mo yun. Tapos, yun yung tinatawag na used water. Now, yung ganito tulog ka no, galing ka ng tulog. O nagkaroon ng ng alarm, okay? Sabi natin fajar. So kailangan mong gumising, di ba? Tapos walang ura-urada, pumunta ka doon sa bucket mo na may tubig. Tapos sinalok mo 'yon. Hindi ka naghugas muna, ha? Okay, basically nakalagay sa Prophet sallam, kapag kayo ay nagising mula sa iyong pagtulog, okay? Ay kinakailangan ninyong hugasan muna ninyo ang inyong kamay bago kayo magsagawa ng wudu sa inyong mga bucket, sa inyong mga sisidlan. You know? So yun talaga yung sunna kapag tayo ay nagising mula sa pagkatulog. Pero sa usapin na ito, hindi ka naghugas ng kamay. Galing ka sa pagtulog. Diretso mo na agad doon sa tinatawag na bucket mo. Yung kamay mo, nilublog mo doon sa bucket mo para ka magsagawa ng wudu. Tapos, yung wudu, siyempre, para matipid ka nga, may panibagong sabihin nating timba, no? So, yun yung tinatawag na ma'ul mustamal. Ang tanong, pwede bang gamitin yung ma'ul mustamal na yun? Kung saan ay galing na doon sa pag-dip mo ng yung tinatawag na kamay mula sa pagkatulog, mula sa ibang tubig. Tahor pa rin siya. Okay? Tahor? Okay? Yan ang tinatawag na mas'ala. Yun natin na, nakuha niyo yung mas'ala? Nag-guess yung tinatawag na mas'ala? Okay. Sige nga, yan, larawan mo nga, Abdullah. Yung sinawag mong pinaghudo nung muna, pagising mo, hindi ka nagugas. Yun ang pinaghudo mo ulit. Tapos yung huling sahod, yun ang huling yung gamit na pinaghudo. Okay, ay ganito, para maging maliwanag. Paglagay tayo ng dalawang ito, brother. Tapos ka na, bro? Okay. Okay? Ay, ito na lang. Halika. Dito. Okay, ito yung, kumbaga, ito yung i-reserve mong para pang salog. Mayroon tubig dito. Okay, galing ka ng ng gising. Galing ka ng gising, so mayroon kang naka-preserve na tubig, naka-reserve na tubig. So pag pag gising mo,
pumunta ka kaagad. No? Para magwudu ka ngayon. So, para hindi masayang, Sinahod. sinahod mo ngayon yung tinatawag na pinagwuduhan mo. You know? So, yun yung ma'ul musta'mal. Pwede mo bang gamitin yun para sa paglinis o pagwudu ulit o anumang katulad nito? Okay? Pwede mo bang gamitin yun? Hindi na ito, hindi yung natitira dito kundi yun. Okay? Naintindihan? Nag-gets nyo? Okay. So, yun yung ating tinatawag na pag-usapan mga kapal sa panampalatayang Islam. So, ang tubig na musta'mal para sa paglubog ng kamay, pagkatapos magising ay tahur. Ay tinatawag na sabihin natin, dalisay pa rin. So, the rulings is tahur. Sabi, lahat ng mga nakuha nating issue ay puro ang tinatawag na rulings ay tahur. Okay. At ito ang posisyon ng karamihan mula sa mga Hanafiya. Mula sa tinatawag na Hanafiya, at Malikiya, Shafi'iyya, at pananaw na naiulat mula kay Imam Ahmad bin Hanbal. So dito, mga kapatid, so kanina, ang missing dito si Hanafiya sa mga naunang issue. Now, sa issue na ito, okay, ito ay mula sa majority sa mga tinatawag na Hanafiya, ito yung kanilang prinsipyo na ito ay tahur. Okay, hindi ko maano sa mga Hanafiya. Minsan, sa totoo lang, minsan nakakagulat yung mga opinion ng mga Hanafiya. Okay? Kaya karamihan sa mga masala talaga ng fiqh, mahanafiya yung mga sumasalungan. Karamihan. Sabi ko nila sa kasi wala ko ano. Kamay lang, hirap pa ba? Sa totoo lang. Kasi yung ano sa kanila, the same time, yung mga hadith na nailikom nila kakunti. Kaya sa apat na madhab na ito, ang pinakamaraming hadith na ilikom si Imam Ahmad ibn Hanbal. Kaya meron siyang Musnad Ahmad. Siya yung pinakamaraming na kolekta, na kumpay ng mga hadith. No? Imam Ahmad. Kaya, bakit? Dahil lahat ng mga hadith, halos lahat ng mga nakuha ng nauna sa kanilang madhab, ay napunta at nakolekta ng Imam Ahmad. Subhanallah. Ganun kalawak yung ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Of course, mula sa tinatawag na Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya. Yan, Malikiya, Shafi'iyya. Then, isa sa mga tinatawag na pananaw na iulat mula kay Imam Ahmad ibn Hanbal. Kaya minsan sa mga mas'ala, may dalawang posisyon si Sheikh Imam Ahmad ibn Hanbal. Minsan sa mas'ala, isa sa mga naiulat na kanyang opinion na ganito. Sa mga naman ay ganito. Kasi nga, minsan nagbabago yung pananaw ng isang, kahit pa Sheikh yan, pwede magbago yung ating pananaw sa buhay, sa mga bagay-bagay, even the scholars, no? Ay maaring magbago, maaring i-withdraw na yung kanyang tinatawag na dating opinion at baguhin ang kanyang pananaw. You know? Okay, so of course, si Ibn Abdul Bar ay nagsabi mula sa tinatawag na Hanafiya, si Ibn Abdul Bar, kung ang isang tao ay naglagay ng kanyang kamay sa kanyang tubig na ginagamit sa paghuhugas o wudu, pagkatapos bumangon mula sa pagtulog bago ito hugasan, at ang kanyang kamay ay malinis at walang bahid na karumihan, kung gayon, walang masama sa ginawa niya. At ito ay hindi makakapinsala sa kanyang paghuhugas. Ito ang opinyon ng karamihan sa mga scholar. Sinabi ni Imam Al-Baghawi rahimahullah, kung isasawsaw niya ang kanyang kamay sa sisidlan bago maghugas at hindi niya alam na ito ay marumi, ito ay makruh. Ngunit kung ang tubig ay hindi nasisira, ayon sa karamihan ng mga scholar. You know? So, ibig sabihin nito mga kapatid na, ano yung hadith na tumutukoy doon sa sinabi natin kanina? Na kung saan in-instruct tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tayo ay nakabangon mula sa pagkatulog, bago tayo magsagawa ng wudu, huwag natin i-gams, huwag natin ilublub yung ating tinatawag na kamay doon sa lalagyan ng tubig natin pagwuduhan, maliban lamang na maghugas tayo ng kamay. Fa inna yadukum matadri ay nabatas yadukum, no? Fa innakum la tadruna ay nabatas yadukum. Dahil hindi niyo batid kung saan gumagapang ang inyong kamay, no? Kung saan ay kumakambyo sa puwit mo, di ba? Minsan nailagay doon sa maruming tinatawag na bagay sa maruming kuweba. Bakit ka okay. Di ba? So, hindi mo alam. So, ibig sabihin, saddud dhari'ah. Yan ang tinatawag na saddud dhari'ah sa tinatawag na rules ng Sharia.
Ang saddud dhari'a, so we have a word saddud dhari'a, mahalagang bagay na maintindihan niyo ito pa kapatid. No? Saddu ad-dhari'a. At ang saddud dhari'a, nasa principle ng Quran yan. May patunayan. Saddud dhari'a, ang ibig sabihin, ng saddud dhari'a, yun yung bago pagawin ng isang bagay na makapagpapahamak sa isang tao, ang Sharia ay close na agad. Sinarado agad ng sa Sharia. Halimbawa, nasa Quran yung katibayan. Halimbawa, la taqrabu zina. Huwag kayong lumapit sa pangalunya. Hindi na sinabi, huwag kayong direktang mangalunya. Huwag kayong mangalunya. Bagos huwag kayong lumapit sa pangalunya. Yun ang saddud dhari'a. Kasi kung sinabi ng Allah na huwag kayong mangalunya, pwede palang mag-girlfriend, pwede palang mag-boyfriend, pwede palang makikipag-date, makipag-eyeball. Diba? Kasi wala namang sinabi na bawal Kung sabi niya, huwag kayong mangalunya, makikipag-eyeball lang naman ako, hindi man ako nangangalunya. Pero sinabi na huwag kayong lumapit. So, ibig sabihin, any cause na magiging dahilan papunta doon, isinasaro ng Islam. Okay? Ang tawag dyan is saddu ad-dhari'a. Ang principle ng Sharia dyan ay saddu ad-dhari'a. Okay? So dito, sa usapin na ito, saddu ad-dhari'a. Kasi hindi nyo alam kung saan gumagapang at napupunta ang inyong kamay. Baka napunta sa marumi. Kaya pinaka the best, ika nga na maghugas muna bago nyo ilublubag inyong kamay sa pagwuduhan. Okay? Na ustaz, paano yun? Hindi naman kami gumagamit ng tabo. Gumagamit kami ng pusit. Alam mo yung pusit to? Yung pusit ba? Yung gripo. Okay. Di ba kasi yung gripo, di mo na kasi pag direct ka ng mga di ba? Di mo naman na, kasi di mo naman sa dire-diretso naman yung tubusan tubig So, hindi mag-stay. Kung mayroong ang bakterya, hindi mag-stay doon sa tanatawan kasi dire-diretso yung tubig. So, hindi applicable sa bagay na ito. Kasi nga, sa panahon ng propesa, wala namang pusit to. Walang tinatawag na gripo. Kundi ay, ang ginagamit nila ay timba. Okay? Maglalagay sila ng tubig doon sa timba at doon sila naguwudu. Okay. Kaya yun pinangambahan. Kaya kapag nawala yung illa na yun, ibig sabihin yung justification na yun, yung cause na yun, manawala, ay may elevate yung hukom at hindi applicable yung hukom. Yan ang tinatawag na mahalagang tuntunin ng Sharia. Kapag nawala yung illa, okay, إذا خلت العلة أو إذا ذهبت العلة عن المسألة then كذلك يتغير الحكم. Sabihin na babago yung rules ang tinatawag na ng isang bagay. Ganon din sa sabi natin. Ano ba yung what if kapag yun nga, ang ginagamit mo sa pagwudu mo ay timba. Alam sa amin, doon sa amin, sa probinsya namin, kapatid, timba yung ginagamit talaga namin. Diba? So ano yung mangyayari dito? So kung halimbawa, yun nga, dadalhin natin yung issue sa bagay na yan. So, hindi ka naghugas, bagkos ay dumirit sa ka doon, sa pagsalok ng tubig, dinip mo yung kamay mo doon, tapos, nagano ka pa talaga ng mustamal, pwede bang gamitin yun? Okay? So, pwede bang tinataw na? Which is, bakit ang Propeta Sallam ay nagsasabi ng ganito? Yun yung directive na ginawa sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ba ay salungat sa tinatawag? Walang duda, kapag ginawa ng isang tao yun, salungat talaga sa sunnah. Kasi sa ganung specific na scenario or condition, ang sunnah ay maghugas muna ng kamay. Bago ka bago isawsaw mo yung kamay mo doon sa tubig para sa wudu. Yun talaga yung sunnah. Okay? Pero kapag hindi mo ginawa yun, hindi ibig sabihin na invalid ang wudu mo. Malinaw? Still na valid ang wudu mo at tanggap pa rin yung tinatawag na wudu mo. Subalit, meron ka lang violation. Hindi mo lang naisakatupan ng eksaktong pamantayan ng sunnah ng Propeta Sallallahu. Yes. Makro. Sabi nga ni Ibn Qudamah rahimahullah na kapag sabihin kapag nag-alila ka, lalo pat, di ba? Na wala kang katiyakan na marinis talaga ang kamay mo, makro. Okay? Na igawin mo yun. Ito'y tinatawag na makro. At the same time, ang usapan dito, ang tubig ba ay manatiling tahor o hindi? Okay? Yes. Manatiling tinatawag na sabihin natin tahor. Ayon sa sabihin natin, okay, karamihan sa mga ulama. Bakit naging tahor ito? Ito is mga sunod na kadahilanan. Una, ang pangkalahatan ng mga teksto sa kadalisayan ng tubig at walang may bubukod sa pagkakalahatan na ito at maliban sa katibayan. So, ibig sabihin kasi bakit? Sinabi lang yun ni Propeta Sallam upang sa ganun ay maiwasan yung mga bakterya o germs
Pero still na mananatili at dalisa yung tubig hanggat hindi nagbago yung kanyang tatlong katangian. Okay? Yung ausaf, yung kanyang ausaf, yun yung amoy, yung lasa, at saka yung tinatawag na kulay. So pag hindi nagbago yung isa doon, ibig sabihin manatili itong tinatawag na malinis. You know? Pangalawa, ang tubig bago ang paglulubog ay dalisay, at ang paglalarawang ito ay hindi maaring alisin mula rito maliban sa pamamagitan ng katibayan. Kasi walang dinakalasasam na yung tubig na yun ay najis. Walang sinabi directly ang Propeta Muhammad sallam, walang tumpak na sinabi ng sallam na yung tubig na yun ay magiging najis. Okay? Walang sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ang katiyakan o yakin ay hindi maalis maliban sa pamamagitan ng isa pang katiyakan at hindi ito maalis ng pagdududa. Yun ang prinsipyo ng Sharia. Okay? Hindi pwedeng alisin ang katiyakan sa pamamagitan lamang ng pagdududa. Ang pag-alis sa katiyakan ay sa pamamagitan ng isa pang katiyakan. Okay? La yuzilu al-yaqinu bisyak. Okay? Fa inna ma yazilu al-yaqinu bil yaqin. Sabihin, ano man sabihin ng yaqin? Certainty. Kasigurado, katiyakan. We have word yaqin. Okay? Certainty. Tama ba yung spelling? Okay? Certain. Certainty. Ibig sabihin, katiyakan. Tandaan, ang prinsipyo ng Sharia, ang tiyak ay hindi pwedeng maalis pamagitan ng pagdududa. Minaw? Hindi ka, alam mong tiyak na puti yan. Ay, nagduda ako na parang itim yan. Tiyak na nga na puti, di ba? Tapos sasabihin mo ngayon itim yan. Ano bang gusto mo? Okay. So, malinaw ba yun? Okay. Magiging maalis lamang yung tiyak na yun sa pamagitan ng isa pang tiyak. Isang katiyakan, paningin mo, puti yan. Pero hindi mo pala alam na blur yung tinatawag na paningin mo. Okay. Kaya sabi nung isa, hindi yan puti. Okay? Pink yan. Sa puti. Kasi puti ang mangyayari. Tapos kasi consensus ang hahanapin natin. Quorum, ika nga. Kung 10, baka 8 niya ang bumuto ng puti. O di. Sa ganun kalagay, hindi na kailangan ng boto. O hindi kailangan ng boto. Okay? Kasi limbawa, ito puti. Tapos ngayon, titiyakin natin. Ikaw nga judge ngayon, titiyakin mo, baka may diferensya yung isa. Kasi ikaw ngayon, tingin mo talaga is pink. Ang tingin niya ngayon is puti pa rin. Samantalang ang tingin ng isa pink, ang tingin mo pink. So, may diferensya yung tinatawag na ano mo. Yung kamay na, yung paningin ng isa. O, yun yung tiyak, di ba? So, bisa maalis lamang yung katiyakan sa pamamagitan ng isa pang katiyakan. You know? Kaya tatandaan, actually, hindi lamang yan. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pwede mong gamitin yung prinsipyo na yan. Okay? Malinaw? Pwede mong gamitin sa basketball man, sa ano pa man, lahat. Sa pagdarasal mo, especially sa ibada. Especially sa tinatawag na usaping din. Okay? Halimbawa, magbilang example yung bagay niyan. Halimbawa, nagsasala ka. Tapos alam mo, tiyak ka, nabago ka ng sala, nagwudu ka. Diba? Tapos habang nagdarasal ka, na-invalid ba yung wudu ko? Di ba? Na-invalid ba yung wudu ko? Minisipin mo talaga. So, kailangan, yung bagay mabniyun alal yakin. So, ang bago ka nagduda, ano bang kalagayan bago ka nagduda? Tiyak ka na may wudu ka. Okay? So, wag mong, kasi yung shaitan, yung magwawaswas sa'yo para lang madistract ka sa pagdarasal. So, itapon mo yung pagduruda, balikan mo yung tinatawag na certain. Yung certain na yun, sa pagkakataon na ito, meron kang wudu, bago ka pa nagkaroon ng pagdududa. Doon ka manatili. Now, balik na rin natin. Okay? Nagsala ka. May wudu ba ako? Wala. Bago ka nag-isip ngayon ng may wudu, bago ka nagdududa, alam mo, batid mo na wala kang wudu kanina. Tapos, i-entertain mo yung pag-alinlangan? Hindi pwede. Kasi batid mo, certain ka na kanina, bago ka nagkaroon ng pag-alinlangan, kanina, wala kang wudu. So, doon ka babalik kung ano yung original na kalagayan bago nagkaroon ng tinatawag na pag-alinlangan. Okay? Para sa ganun, hindi ka mahirapan. Hindi ka ma-stress. Yan ang mga kapatid. So, yun. So, similarly, ganun din sa bagay na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, walang dudang manatiling
certain ika nga yung tubig na ito ay madalisay. Kasi nga, walang matibay na katibayan na magpapaalis sa katangiang pagiging dalisay ng tubig na yaon dahil lamang sa pangyayari. No? Dahil lamang sa hindi ka nagugas, ay yung tubig na yun ay magiging marumi na. You know? Kasi nga, walang certain na katibayan mula sa hadith at mula sa Quran. You know? Walang question? Walang tanong mga kapatid? Wala. Wala? Nagulong yung Ustad. Ah? Nagulong. Ano yun? Ano yung mga asawa kailangan mo sa tiyakan? Ano daw? Kalayo ng tapos. Yes. Mag-asawa ka, wala kang tiyak. Kaya kung mapumat, pero kaya yung babae kaso yung mapumat. Kaya yung babae. Bumulong lang. Wala kang tiyak na hindi pwede yung hindi pwede tawakal tayo basta na. Magpadya naman ng Allah nagpapakain sa atin. Tapos hindi pwedeng ganun. Tiwakal ang tawag diyan. Okay? Biduni asbab. Paano pag kayong ikatiya? Okay? Kaya yung, ano ka? Nasa gitna ka. Okay? Ano? Ano po ang Nasa gitna ka ng ano? gitna ng dalawang bagay? Okay. Alanganin o gusto. Ano ba tinutukoy? Pagdarasal o ibang bagay? Ano po? Kahit saan. Kasi sa pagdarasal, iba kasi yung prinsipyo ng pagdarasal sa bagay na yan. Kapag ikaw ay nasa gitna, 50-50 ka. Ano mga gawin mo? Ano saan ba yung kikilingan mo? At ano gagawin mo pagkatapos ng tanatawag? Yan ay pagdarasal. What if kapag 70% against 30%? Diba? Mga ganun. So, iba yung rulings pagdating sa pagdarasal. Oh, sa bagay, labas sa pagdarasal? Hindi mo alam. Nakapuro ko hindi. Okay. Hindi mo alam. Walang yakin. Wala kang yakin. I mean, bago ka kasi sa ganun ba kayo, nagudo ka, bago ka na gano, may wudo ka, wala. Di alahanin mo yung ano ka. Kasi talagang, mayroon ka talaga babalikan, may wudo ba ako kanina, wala. hindi mo alam. Now, siguro dyan 50-50 ma-apply kapag kung 2 rakaan na ba? 3 rakaan na ba? At yun ang karamihan nangyari talaga sa atin. Okay? Meron ba? 3 rakaan ba na to? 2 na ba? O 4 na ba? Basta yun. Yun ang karamihan. So sa ganung kalagayan, meron yan. Pag 50-50. Pag 50-50, kunin mo kung ano yung tinatawag na less number. Just like ng pagtatawaf. Bilang ng pagtatawaf. Kapag natiyak, ano ba ito? Pang 7 na ba ito? Pang 6? Hindi mo alam. Okay? Wala ka bang isa ka lang. Tapos mali-mali pa yung bilang mo. Saan ka ba nag-start? Yung nag-bilang nung nag-green na or uikot ka muna bago ka magbilang ng... May mga ganun. Kaya muntik na magsunto. Yan. Si Abdul Aziz. Pati si ano. Muntik na magsabunutan doon sa loob ng sa loob ng masjid. Kasi hindi sila magkasundo doon sa bilang. Di ba? Kasi nga, hindi sila nagkasundo kung kailan mag-start ang bilang. Kasi ang iba kasi nagbilang, green na yan, isa na agad. Hindi pa nga nakaikot. Di ba? May iba naman, naikot muna bago magbilang ng isa. Di ba? Pinaka-safe talaga, umikot ka muna bago magbilang ng isa. You know? Pero parehas tama yun. O pag ganyan, pag nagalingan ka at wala kang ibang katibayan of proof, o wala ka rin, ang tawag dyan, karina, then, kailangan kunin mo yung less number. Kasi mas tiyak yun, yung less number. Okay? Huwag mong kunin yung pinakamataas na numero. Kasi mayroong pagdududa dun. Okay? So, yun. Tapos, after that, tawakal sa Allah. Pero pagdating sa pagdarasal, i-apply mo yun, kunin mo yung less number. Kung 50-50, kung 2 rakaan na ba o 3 rakaan na ba, kunin mo yung less number, 2 rakaa. Kuturing mo yun ng 2 rakaa, then continue the process of prayer, then after that, sujudu sahwi before taslim. Okay? Before ang taslim na yun. Yung pagdududa na yun, kung 30% o kung ano ba, kung 3 na ba o 2 rakaa, 70 against 30. Paano yung 70? 70% yung 3. 30% lang yung tinatawag na 2. Okay? So sa ganitong kalagayan, kunin mo yung tinatawag na 70%. Tapos sujudu sahwi ka after ng taslim. Okay? Basta lagi mong pag ganito, pag hindi 50-50, kunin mo lagi yung pinaka-high. Either, regardless kung ito may 2 rakaa yung higher sa'yo, 70%, or 3 rakaa. Okay, turing mo yun, then ang sujudu sahwi after ng taslim. Okay? So, yun yung pamantayan pagdating sa pagdarasal. Pero sa mga bagay na labas sa mga binanggit natin, halimbawa pag asawa, 50-50,
No? Mag-aasawa ka ba o hindi? Siya na ba o hindi? Di ba? 50-50. Siya na ba yung si Mrs. Right? Di ba? So, ang gagawin mo, istikhara. Mag-istikhara ka. Okay? So, malinaw? So, yun mga kapatid. So, anong oras na? May 29 minutes pa. 29? Okay. So, wala nang tanatawag na katanungan regarding sa faith niya kasi kundi mag-ano tayo, mag-ano ng tafsir. Okay, so wala na? Yes. Labas na ito sa ano natin. So, ano mo natin